Nako, bumagsak pa, hindi natulungan, hindi nakatulong yung endorsement ni Robin Padilla at Sara Duterte kay Senador Amy. Abay, hindi pumasok sa Magic 12. Doon sa pinakahuling survey ng SWS. Wala sa Magic 12 si Senador Amy na kapatid ni Pangulong Marcos. Ito'y nagsimula yung pagbaba niya matapos ang kanyang mga batikos kay Pangulong Marcos, matapos ang kanyang public hearing sa Senado na pumapabor kay Duterte dahil sa pagkakahuli na itinuturing niyang illegal ang pagkakahuli, at yung endorsement ni Sara na itim ads at yung pagtataas ng kamay ni Robin, ay lalo yata nakasama. Ba't hindi pumasok sa Magic 12? Kakaiba, walang nangyari. Ayan na nga ba ang sinasabi natin eh. Diyan sa mga survey, maraming magic, pero pag ang taong bayan ay nagsalita na, lalo na sa araw ng eleksyon, diyan maramdaman ni Amy Marcos na mali ang kanyang ginagawa, na mali ang kanyang desisyon. Naiwanan ang kanyang kapatid, hindi lang basta iniwanan, sinisiraan pa, binabatikos pa, at sinabi niyang itim itong gobyernong ito, maitim ang gobyernong ito, naghirap ang mga Pilipino, wala daw due process, wala daw at maabusado raw itong gobyernong ito dahil sabi niya madilim. O anong nangyari? Sa araw ng eleksyon, 3 linggo na lang, more or less, wala na. May 12, diyan lalong maramdaman ni Amy ang mali na kanyang desisyon at ginagawa. Hindi siya natutulungan ni Padilla, hindi yan siya matutulungan ni Sara. Kasi wala namang 15 million. Wala namang 17 million ang mga botanteng DDS para siya isalba. Mas maraming botante ang Marcos loyalists, Marcos supporters at Marcos followers. At higit sa lahat, ang silent majority na hindi nakikialam sa ganyang klase ng ingay. Basta iboboto nila ang gusto nilang iboto na karapat-dapat. Malamang hindi kasama si Aymeron at iba pang mga DDS candidate. Ayan ang totoo. Okay? Lumalabas na pag ang taong bayan talaga ang nagdesisyon, lalo na sa araw ng eleksyon, ay talagang tagilid ang mga bumabatiko sa gobyernong ito. Katunayan sa ongoing absentee voting ngayon sa mga overseas Filipino workers, maraming nagpapadala sa akin ng message na hindi nila ibinoto ang DDS, lalo na si Amy. Ayaw nila ng ginagawa ni Amy na batikusin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Talagang ginagampanan at ginagawa ng OFW at ng mga botante dito sa bansa sa araw ng eleksyon ang kanilang simpleng gagawin na huwag suportahan ang mga bumabatikos sa pamahalaan. Mas suportahan pa yung oposisyong lehitimo na hindi bumabatikos sa gobyerno. Constructive ang dating. Kaya nga mas malamang makapasok pa yung mga piklawan candidate at yung ibang kandidatong independent kaysa sa mga mga Duterte supporters. Kasi iisa naman ang layunin nila halos. Ang siraan ng gobyerno at ipagtanggol si Sara diyan sa papalapit na impeachment trial. Ganon ang dating eh. Walang malalim na plataforma kung ano ang dapat gawin. Paano resolbahin ang West Philippine Sea issue? Paano resolbahin ang ekonomiya? Ang problema sa ekonomiya? Problema sa foreign policy or palakasin ng foreign policy? Food security? Internal, external security? At buhay ng manggagawa at farmers? Wala naman tayong narinig sa kanila. Si Pangulong Marcos ang mayroong konkretong programang ganyan. From day one, tulungan ang mahihirap na farmers. Magkaroon ng mga bahay ang walang bahay. Magkaroon ng sariling titulo ng lupa ang mga farmers. Okay? Huwag nang bayaran ang kanilang utang at interest. Ang ginagawa ng gobyerno. So, ewan ba dito kay Amy Marcos, di ba? Presidente na yung kapatid niya. Naglaro pa ng apoy. Di ba po? Kita niyo po sa nangyari na pagtaas ni Amy Marcos, kasama ang kamay ni Robin Padilla at Sara Duterte, naku po, diba? Lalong lumagapak sa mga survey. Actually, noong mga unang araw po ng mga pangangampanya, nasasama pangalan ni Amy Marcos eh.
sa survey, sa Magic 12. Kahit na hindi naman tayo naniniwala dito sa survey, kahit na ang tingin ko sa survey ay mga binabayaran para lamang mapwesto ang isang kandidato, di ba, ibig sabihin, eto may negative na feedback din po dahil sa ginawa ni Amy Marcos. Biruin mo, dati pumapasok pa siya pang-6, pang-7 yata yun kung daw nagkakamali. Ngayon po, hindi na po siya nakakapasok sa Magic 12. Simula nung nagmarakulyo siya, simula nung tinrider niya si PBBM, ganun na po ang nangyari. At maliwanag lang po yan na ayaw po ng mga Pilipino ng traidor. Lalo pa at kapatid niya si PBBM. Siyempre medyo malalim ang pagtingin dito ng mga Pilipino dahil nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita naman ang ginagawang trabaho nito. Ay kailan lang nga yung utang, may utang na binayaran si PBBM nakita ko kakadaan lang sa aking tawag dito, sa aking news feed. Nabayaran. Tapos 'di ba yung 41 million halaga na utang sa Quezon, bayad na. Utang ng mga magsasaka binayaran na ni PBBM. Tapos yung presyo ng petrolyo patuloy sa pagbaba. Patunay na maganda po ang polisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi ito masuportahan ng kanyang kapatid? 'Di ba parang ang nangyayari, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ang lahat para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Tapos ang kanyang kapatid, nakikita ng mga Pilipino na ang kanyang kapatid, ang kanyang ate, sinisira ang magandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, hindi na ako magtataka kung si Amy Marcos po talaga ay matalo sa darating na Mayo. Dahil nga po, ayaw ng mga Pilipino sa traidor. Ayaw ng mga Pilipino sa mga katulad ni Amy Marcos na naghuhunyango. Diba? Naturingang presidente na yung kapatid mo Diba? Kumbaga, tulungan mo yung kapatid mo, mas magiging maganda pa ang kumbaga pangalan mo, hindi ka mababatikos, hindi ka maku-question, diba? Kung susuportahan mo yung kapatid mo, kumbaga, all out support. Ganyan tayo mga Pilipino. Ngayon nga, napansin ko. Nakikita ko sa mga lumalabas sa aking SOCMED, magtatay, kumakandidato, yung tatay mayor, yung anak vice mayor. O kaya naman yung kuya mayor, yung sumunod na kapatid, yung isang kapatid vice mayor. Tapos meron pa konsehal yung isang kapatid. Diba kumbaga parang eto po, tanggap na ng mga Pilipino na ang political dynasty, hindi na talaga mapapahinto. Bakit? Katulad nga niyan, mayor, vice governor, mga congressman, mga magkakamag-anak, mga kandidato. Di ba? So, eto po ay patunay lamang na ang mga Pilipino po, kumbaga, open na sa atin Talagang hindi na mapipigilan yung political dynasty. At tayo ay kumbaga namumulat na ang mga magkakamag-anak nagtutulungan sila sa pagkandidato. Yung nanay, governor, yung anak, mayor, yung tatay, congressman, diba nakikita na natin yan madalas. At hindi po, kumbaga hindi po gaanong tayong mga Pilipino ay aware o kumbaga parang tanggap natin yung mga pamilya na nag-aaway. Like Binay, mga Binay, di ba? Kita niyo magkalaban sa Makati magkamag-anak, di ba? Medyo hindi natin gusto yan. Nakikita niyo naman mga negative ang feedback na nababalita patungkol po diyan sa mga Binay. Pero dito kay Amy Marcos at dito kay PBBM, si Amy ang mas nagsasuffer. Dahil nga po sa ginagawa niya pagwawalang hiya sa kanyang kapatid at pambabaliwala sa ginagawang mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
nakakadismaya talaga, nakakabuisit na makita na ang naturingang ate pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay siya pa, 'di ba, ang hindi kumbaga makasuporta sa ating Pangulo. So, ewan natin kung hanggang saan dadalhin si Amy Marcos ng ganitong sitwasyon. Pero isa lang po ang masasabi ko, ayaw ng mas nakararaming Pilipino sa ganitong pinapakita ni Amy na pagtatraidor sa kanyang kapatid. Ito pa yung bagong balita. Na-solve na po ng PNP sa lalong madaling panahon ang kidnapping case kay Mr. Tan, yung Tan na controversial. Nahuli na po yung tatlo, may sumurrender pa, meron pang sinasabing posibleng nasa likod, identify na rin. Ang motibo, ayon sa PNP, sa aking na-interview sa Channel 4, anong sabi ni Colonel Tuanyo? Mga nag-ooperate ng Pogo, ang mga business na mga suspect at biktima ng kidnapping, yun ang kanilang pinag-aawayan. Pero madalas pinapalabas ng mga anti-Marcos, anti-administration, magulo ang bansa. Hindi naman. At dahil dyan, gumawa po ang PNP ng dalawang komite. Isang komite na lehitimong lalaban, pananagutin ang involved sa kidnapping incident. Yung isang komite ay palalakasin para labanan ang fake kidnapping at fake news. Okay? Yung nagpapalabas na maraming kidnapping, magulo ang bansa, yun ay puro fake. Pinapalabas lang nila yon para siraan ang ating pamahalaan. Yan talaga ang kailang negosyo eh. Sirain ang imahe ng Marcos administration at ng mga Pilipino sa international community. Takutin ang mga kapitalista, takutin ang mga turista para humina ang gobyerno. Yan ang kailang galaw. So yan ay may katapat na. Merong komite anti-kidnapping fake news. Ang inulunsad ni General Marbil, PNP Director General. Ayan. Okay? So merong matitibay na pong development. Pero ayaw tanggapin ito ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Ang tungkol sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, magkaroon ng pagkain ng lahat ng Pilipino sa pagkainan, okay? At resolbahin ang mga di umano'y crime na nangyayari tulad ng kidnapping. Ngayon, sinasakyan ng mga politiko, ginagamit na pang propaganda laban sa gobyerno, ang kidnapping ay nasolve na sa lalong madaling panahon. Nabuko tuloy, sila pala yun. Tungkol sa kanilang business, tungkol sa Pogo, yung illegal, wala na silang kita sa Pogo, sila mismo ang nagbibiktima. Sila rin po ang nagtitirahan dahil nga po sa wala silang ibang hanap buhay siguro. So ginugulo ang ating bansa. Ayan ang totoo. Okay? So, suportahan natin si Pangulong Marcos. Suportahan natin ang ating pamahalaan. Ginagawa niya ang lahat. Kaya nga lang po may mga Pilipinong talagang makasarili. Puro paninira sa harip ay sumuporta sa pamahalaan. Yun po yung nangyayari. Pero kakaunti sila. Malalaman natin yan after election. Baka lalong kakaunti sila. Kaya mahalaga this coming election, iboto natin ang tumutulong sa gobyerno. Tumutulong sa ating pamahalaan. Totoong may malasakit. Huwag nating iboto yung mga tao na ang layunin ay mangagaw ng kapangyarihan. Isalba ang kailang kakampi diyan sa impeachment trial. Ang issue dito ay graft in corruption dahil betrayal of public trust. Dahil pera ng bayan ang nagastos na hindi malinaw kung saan ginamit. Yan po yung mga lehitimong issue. Ginugulo lang nila. Pero maniwala kayo at makinig kayo sa akin araw-araw, ang aking mga channel, itong channel na ito, MA Pinoy TV, at yung isang channel natin, Mike Abby Opinion. Sasabihin natin ang totoo. Sasabihin niya, dito binabalita yung negative sa pamahalaan, ay puro naman kayo paratang, wala naman kayong papapatunay, wala naman kayong ebidensya. Lahat na lang sinasabi niyo, lahat ay masama, puro fake naman. Kasi kung meron kayong dokumento, nagfile kayo ng kaso, yun ang pagbabasihan kung totoo ang sinasabi niyo. Wala naman kayong naipile na kaso laban sa gobyerno. Wala rin kayong naipakita ng ebidensya, nakapanipaniwala. Puro paninira lang. Kaya mas marami ang naniniwala sa katotohanan, matino ang pamahalaan kaysa sa inyong mga pinapalabas dahil kayo lang ang nanggugulo sa sarili nyo. Huwag ninyong idamay ang matitinong Pilipino. Please like, share,
o subscribe dito sa ating mga channel. Kaya nga po, napakaganda ng ginagawa din ng ating Pangulo na mayroon po siyang tinalaga na katulad ni PCO Undersecretary Claire Castro sa pagtatanggol sa ating pamahalaan, di ba? Napakaganda nun. At ito po, katulad po niyan, presyo ng bigas bumaba na, petrolyo bumaba na, mga krimen ay nalulutas, nare-resolba, nahuhuli ang mga gumagawa. Di ba? Yan lang pong tatlong yan. Yan tatlo lang na yan. Bumaba ang mga presyo ng bilihin, di ba? Ang ating petrolyo, di ba? At krimen, bumaba na po. Nahuhuli ang mga gumagawa, di ba? Aba, ibig sabihin po niyan, meron pong nagagawang mabuti ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung pong panawagan ng ni Sir Mike Abe na suportahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napakadali. Sa totoo lang, mga silent majority po nakasuporta kay PBBM. Yung mga hindi na kikinig sa mga away politika, yung hindi nagpapaapekto sa mga nangyayari sa mundo ng politika, sila po yung silent majority. Sila po yung pinakamaraming boto na naibibigay kada eleksyon. Konti lang naman yung mga maiingay dyan. 110, more than 110 million o 115 million po tayo mga Pilipino. Pero tignan nyo, sa SOCMED, umaabot ba ng 100 million man lang? O umaabot man lang ba ng 50 million? Ang likes, ang shares, comments, ang mga views ng mga video sa mundo ng politika? Di ba hindi? Hindi po. Napakakunti lang na fraction ng mga Pilipino ang nasa SOCMED. Yung iba, alam nyo kung anong ginagawa. Nagbabasa ng dyaryo, nakikinig ng balita, mainstream media ang inaabangan nila. Sa panahon ng pag yung maghahapunan na, sa hapon o sa gabi, yan ang kanilang mga pampatulog, mga balita. Yan po yan po yung mga silent majority. Wala silang pakialam sa kung ano nangyayari kay Digong, kung sino ang tinaas na kamay ni Sara Duterte o ni Robin Padilla, kung sino ang lamang sa survey, wala po silang pakialam diyan. Ang mga silent majority po ang siyang nagdidikta kung sino ang mauupong presidente, sino ang mauupo na vice-presidente at mga senador at lahat ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Ngayon po, dito po sa nangyayari na ito, na paghuhunyango ng ating mga ilang kandidato, katulad ni Camille Villar, si Francis Tolentino, at etong si Amy Marcos, meron pong isa na mag-e-emerge at makikinabang dito sa paghuhunyango na ito. Dahil ayaw nga po ng mga Pilipino ng hunyango, syempre, ang pipiliin po ng ating mga kababayan, silent majority, ay yung malaki ang may tutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung malaki ang maibibigay, maiaambag na mga proyekto at mga legislation na magagawa sa Senado. Isang tao po. At number 1 po siya sa balota. Ito po siya, panoorin po ninyo. Napakamahal ng presyo ng ating kuryente. Patong-patong ang charges sa generation, transmission, distribution. Dati ko na ipinaglaban ito noong 2005 at solid ko po rin paglalaban na bumaba ang presyo ng kuryente para maging solid ang ating ekonomiya. O diba? Si Attorney Benhar Abalos, Secretary Abalos, Mayor Abalos, Congressman Abalos, kung ano man ang gusto nyo itawag sa kanya, yan po ang sigurado ko na pipiliin po ng ating mga kababayan sa pagdating ng botohan sa Mayo. Bakit? Ito po sigurado, loyal kay PBBM. Hindi sasakit ang ulo ni PBBM dito kay Benhar Abalos.
sa mga naguhunyango po na mga kandidato, kitang-kita di ba? Ayaw ng mga kababayan natin yan. Kaya wrong move nga eh. Actually, ngayon lang nga nagkaroon ng ganyan na yung kandidato ng isang grupo o ng isang partido, lumalapit o nakikipag-collab sa ibang partido na kalaban nila, na kumakalaban sa kanilang grupo, kumakalaban sa kanilang mga adhikain, sa kanilang mga paniniwala, at sa kanilang mga usaping politikal. Diba? Kaya po, mamumutawi ang isang Benhar Abalos. Number 1 po sa balota yan. Numero 1 yan sa aking balota. Yan ang aking unang-una na inilista sa aking listahan po ng kung sino ang aking iboboto na senador. Yan ang hindi ko makakalimutan, Abalos. Bakit? Panahon na may nangyari kay Percy Lapid, si Abalos kagad ang umaksyon diyan. Yung nangyari kay Governor Roel Degamo, sino ang rumesolba kagad yan? Benhar Abalos yan. Napakarami pong nagawa ni Benhar Abalos, pati MMDA tumino, umayos dahil po sa kanyang pamumuno. Nung mayor po siya at congressman, nako, tatama rin kayo sa dami ng ginawa nito, sa dami ng achievement nito, sa dami po ng mga proyekto na pinatupad nito nung siya ay mayor at congressman. Yung mga pabahay, yung mga tinutulungan niyang mga tao, alam niyo tahimik lang po. Pero alam niyo po, pag merong mga tao na nangangailangan, kung ano ang kailangan ng tao, kung ano yung makakaresolba sa problema ng tao, yun ang binibigay. Example, meron pong isang tao dyan na nangangailangan, lumapit kay Benhar Abalos. Binigyan niya tricycle para panghanap buhay. Simple lang, tahimik lang. Hindi po makulorete, hindi po maraming video na magpapatunay ng kanyang mga ginawa. Pero sigurado ko may mga tao po na magpapatunay, tahimik lang po. Nasasabihin nila ng isang Benhar Abalos, tinulungan sila noon. Ganyan po katindi yan. Kaya po alam nyo, sabi ko, talagang hindi okay sa akin tong mga naguhunyang na to. Kahit na kandidato siya ni PBBM, ang hirap po sa kalooban na i-shade yung kanilang mga pangalan kasi alam ko na magiging sakit sila ng ulo ng administrasyon ni PBBM sa nahuhuling 3 taon sa termino ng ating Pangulo. Magiging sakit po ito ng mga ulo. Kaya sabi ko, dito na ako sa sigurado ko na hindi po maguhunyango at hindi po tatraydorin ang ating Pangulo. Abalos po yan. At eto ang isa pa. Kahit po si Sir Mike Abe. Nagulat nga ako kasi kandidato rin pala ni Sir Mike Abe itong si Benhar Abalos. Parehas pala kami ng natitipuhan. Luke Espiritu, Heidi Mendoza. Hindi pa ako kumbaga pinal sa aking listahan. Pero isa yan sa sila ang mga kinoconsider ko. Panfilo Lacson, Tito Soto, yun nga si Heidi Mendoza, si Luke Espiritu, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Napupusuan ko po yan. Kaya alam niyo po, sa alyansa ng Bagong Pilipinas, ilan lang po ang aking iboboto. Ilan lang. Hindi ko alam kung aabot ng 6 o 7 o 8 pero ilan lang po. At yung si Amy, si Tol at etong si Camille Villar, hindi ko na hindi na. Pacquiao, baka iboto ko. Baka po baka. Si Pacquiao. Wala namang problema sa akin si Pacquiao kasi sigurado naman ako na sa dami ng pera na nito, hindi na ito mangungurap, diba? Kaya talagang ako po nakasentro kay Senator Benhar Abalos.
tatawagin ko na tong senador kasi gusto ko po siyang manalo eh. Gusto ko po siyang maupo, maluklok na senador para po makatulong talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Para po sigurado ko na pagdating ng mga panahon na kailangan ni PBBM ng maaasahan sa Senado, makakatulong kay Senate President Chis Escudero, Benhar Abalos yan. Sa dami ng mga nagawa nitong achievement, lalo ngayon itong siya ay DILG Secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado po ako, napaka-epektibo nito. Mas epektibo to kaysa kay Ipeng walang magagawa dahil nga po tuta ni Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po sa video ni Sir Mike Abe. At nako ako na po nagsasabi sa inyo, etong ating kandidato, Benhar Abalos, number 1 po sa balota, malaking tulong po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bye-bye!